Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa pag-demote ng House of Representatives dito kay former President Gloria Macapagal Arroyo. Pangalawang beses na siyang ma-demote. Okay. Nung una, from Deputy Senior Speaker na demote, Deputy Speaker na lang. Nung Lunes, ayun, tuluyan nang tinanggal ang kanyang posisyon as Deputy Speaker. Ordinary Congresswoman na lang siya ngayon. So ano ang dahilan? Bakit dinimo for the second time? Isa po si PGMA sa hindi pumirma sa House Resolution 1414. Ang resolusyon na ito ay nagpapahayag ng all-out support ng mga congressmen kay Speaker Martin Romualdez laban sa tirada o batikos ni former President Rodrigo Roa Duterte. So ang banat is ang Congress was the most corrupt institution sa bansa. At nanawagan ng ating Pangulo na magpa-audit sila, yung totohanang audit, na kung hindi magpa-audit, nanawagan din siya na huwag muna tayong magbayad ng buwis hanggat hindi sila magpa-audit. So, yun po ang issue. Grabe, all-out support ng mga congressmen. So, si PGMA hindi nagbutar. Representative Isidro Ungab, congressman ng 3rd District of Davao, hindi rin nagbutar. Okay? Both of them are deputy speakers. Ang nangyari, sinibak sila sa pwesto at naglagay ng dalawang congressman na kapalit nila. Ano po yung kapalit ha? Ang kapalit nila, Representative Antonio Tonipet Albano ng Isabela at Representative Yaser Balindong of Lanao del Sur. Okay. So, ano ang reaksyon ni PGMA? Wala lang, cool. Kagaya nung unang pag-demote niya, wala akong narinig na reklamo or wala lang, kulang. Tahimik. Ang nagreklamo si BP Inday Sara. Kaya nag-resign siya sa anong partido yon, yung Lakas CMD. Tama ba? Saan ba siya nag-resign na partido? Yes. Tama, Lakas CMD. Nag-resign. At doon na nagsimula ang tambaluslos. Wag ka. Tambalos, kung kumilos sa lapalos. Ano ba yun? Ay, gumastos. Kung gumastos. May kanta ko dyan, tambalos-los eh. Kalimutan ko na. So, nung una, walang reklamo. Ngayon, wala ring reklamo. Cool lang. Yon. Lalo akong bumibilib kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. So, ano pa? Yung loyalty niya kay Tatay Digong. Dito napatunayan niya na loyal, very loyal itong si Congresswoman Arroyo. Kasi sinuportahan niya si Tatay Digong dahil Digong versus Romualdez ang labanan ngayon eh. Of course, Digong Sara versus Romualdez. Ayun. So, napatunayan natin na loyal po si Congresswoman Arroyo dito sa mag-amang Duterte. Huwag nating kalilimutan yan. So, ano naman ang masasabi natin itong ginawang ito ni Speaker Romualdez? Nang dahil lang sa hindi nagpirma sa resolution supporting the House leadership, tinanggal na. To me,
isa na itong form of dictatorship. Naging ganap ng diktador itong ating Speaker of the House. Kung pinabayaan lang sana niya na hindi nagperma sa resolusyon, pinabayaan lang, baka mas lalo akong bumili dahil sport lang siya. But dahil dito sa ginawa niya na dinimote for the second time, akin lang ito is diktador itong hindi siya sport. So, ang issue dito is kailan sila magpapa-audit. Kasi, ang nakita ko dito, overwhelming ang support nitong kapwa niya congressman dahil sila ang affected Extraordinary expenses. Pinatunayan ni Attorney Harry Roque, dating congressman, na walang audit talaga. Certification by expenses lang. So, ayaw nila itong may stop. Yan tingin ko. Ayaw nilang magpa-audit. Kaya pumalag sila ng todo sa birada ni Tatay Digong dahil natamaan sila. Bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag kayong magagalit. So, itong ginagawa nila ngayon, galit itong karamihang congressman. Galit kay Tatay Digong. So, dalawa lang. I don't know kung sino pa ang hindi pumirma. Kasi ang nabasa ko, ito lang dalawang na-demote na si Congresswoman Arroyo and Congressman Isidro Ungab dahil na-demote. Please comment kung sino pa yung mga ibang congressmen o women na hindi pumirma sa resolusyon. Yan, kung yung hindi pumirma sa resolusyon, yun ang mga may yagbo, balls, yagba, na may paninindigan. So, mabuhay po kayo, PGMA and Representative Isidro Angog. Balik tayo sa issue. Huwag nating kalimutan, hindi mo pera yan. Di ba? MO, hindi nyo pera yan. Mag-ingay po tayo hanggat hindi darating ang panahon na mahinto yung ganyang ginagawa sa Kongreso na certification by liquidation by certification lang. Grabe. Tinanggal nila yung kanilang pork barrel kasi declared unconstitutional ng Supreme Court. Yung pala, noong 2012, ibinalik. Iba lang pangalan. Extraordinary expenses. Ngayon lang nabulgar na grabe ang ito sabi ni Attorney Roque, 700,000 nung panahon niya. Ngayon, mga 1.3 million pesos na yan. Buwan-buwan. Maliban pa sa sweldo, buwan-buwan. Perma. Clear. Ay, okay lang sana ko. Ang lahat nun napunta sa taong bayan, yung naghihirap ba? Kung ibinigay lahat sa mga nangangailangan, yung mga constituents na humingi ng tulong, may namatayan, nagkasakit, medical assistance, okay lang yun. Paano natin masigurado na yung extraordinary expenses ng bawat congressman, lalo na si Speaker Romualdez, 26 billion dollars, 26 billion pesos ang kanyang hawak na pundo. So, paano tayo makasigurado? The only way is magpa-audit sila. The only way, kung gayahin nila yung ginagawa ng US Congress, nag-post si Sasasut Sample, ang Speaker of the House sa US Congress, ang liquidation niya by receipt, with receipts up to the last centavo. Nakapublish sa website ng US Congress, makikita ng bawat US taxpayer.
So, kahit ang mga senador, ganyan din. Walang exempted doon. Kaya, no wonder, ang mga US citizens, hindi sila nagrireklamo kahit napakalaki ang kaltas sa kanilang buwis. Dahil nakikita nila kung paano ginagastos ang kanilang pera. Hindi ko sinasabi na walang corruption sa US. Meron din. Kailang at least, minimize siguro. Hindi katulad sa atin na grabe. Billions. Malala ko tuloy. $2 million dinonate ng Speaker of the House sa napakayamang university, Harvard University, para ituro lang ang Tagalog. Saan niya kinuha yung pera? Ito, haka-haka ko lang. Galing yon sa kanyang extraordinary expenses. Hanggat hindi na magpakita. O angkinin niya na galing sa pera niya yun. Pwede. Habang tahimik siya, no comment, no denial, no confirmation, haka-haka ko lang yun na. Yung $2 million donation sa Harvard, yun na, galing na sa extraordinary expenses ng Speaker of the House. So, mabuhay po kayo. Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, Congressman Isidro Ungab, hindi makakalimutan ng mga DDS ang ginawa nyo pagtatanggol, pagkampi kay President Duterte at BP Inday Sara.